Unang araw ng pasukan, wala agad pasok sa Rosario, Cavite. Sinuspindi kasi ang klase sa lahat ng antas dahil sa ulan at baha. Nakatutok si Jiggy Manikat live mula sa Rosario, Cavite. Jiggy, ano nangyari? Mike, nalungkot nga yung mga chikiting dito dahil na rin sa malakas na pag-ulan kanina, bunsod yan ng pagdaan ng bagyong Ambo. Pero ito'y mabuti na rin daw, sabi ng lokal na pamahalaan. Dahil karaniwan ng binaba ang Rosario, Cavite, iwas aberya na rin daw ito sa mga bata at mga magulang. Binahang school grounds ng Bagbag Elementary School kaninang umaga sa unang araw ng klase. Bagamat humupa na ng abutan namin, ayon sa mga guro, mababa raw ang lugar nila. Napapagitnaan pa raw ng dagat at ilang ilog, kaya mabilis ang pagbaha sa lugar. Kita po ng aming punong bayan na medyo malakas ang ulang kagabi at kaninang umaga, minabuti po niyang magpatawag ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Meeting. Napagkaisan po namin lahat na huwag nang papasuki, suspend na po ang klase sa Rosario para na rin po sa kapakanan ng mga estudyante po natin. Nalungkot po. Kasi po kanina po maaga po ako nagising para po sa first day of school. Yung pala po ay wala lang pong pasok. Sa kabila ng pagkansela ng klase, nanatili naman ang mga guro sa loob ng eskwelahan. Inihanda nila ang mga kakailanganin para sa totoo ng pagbubukas ng klase sa kanilang eskwelahan bukas. Kahit po cancel yung klase kanina, ano pong ginawa niyo ngayon? Yung pa po, nag-ayos ng mga listening na students, yung room, inayos din po. Para bukas? Opo, para po sa pagbalik ng mga estudyante bukas. Bukas inaasahan ang pagdagsa ng mga estudyante, lalo pat gumanda ng panahon, partikular dito sa Rosario ngayon. Definitely po, back to normal po. Parang bukas lang po yung first day of classes. Mike, gaya nga ng nabanggit ni Ginoong Alvarez, ang principal ng Bagbag Elementary School ay tuloy na ang kanilang pagbubukas ng klase bukas. Mike? Maraming salamat, Jiggy Manikat. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, ngayon po tagulan na, inaasahan natin siyempre na sunod-sunod na mga bagyo. Importante na lagi nating inaalam ang lagay ng panahon. Kaya naman mas pinalakas na po at mas pinalawig pa ngayon ng GMA News ang paghahatid namin sa inyo ng mga komprehensibong mga ulat panahon gamit ang pinakabagong teknolohiyang mapapanood nyo. Ngayong gabi, makakasama natin ang bagong resident meteorologist ng GMA News. Imported po siya mula sa Australia. Itong mamang mapapanood nyo ngayon. Ang ating pong bagong kapuso, walang iba, kundi si Ginoong Nathaniel Cruz. Magtani, pasok! Mike, papalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Ambo, kaya kahit isa na itong typhoon ay wala ng epekto sa Pilipinas. Sa pinakahuling satellite image mula sa Weather Central, ito yung sirkulasyon ng bagyong si Ambo. Ang layo nito ay nasa 490 kilometers east-northeast ng Basco, Batanes. Si Ambo ay nagtataglay pa rin ng pinakamalakas na hangin na 140 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na umaabot ng 107 kilometro sa malapit sa gitna. Pansinin mo, Mike, itong araw na tinitingnan natin. Ang mas maraming araw at mas mahahaba yung araw, ibig sabihin niya mas malakas ang hangin. Kaya dito sa Luzon, tuloy-tuloy yung malakas na hanging habagat. Si Ambo ay kumikilos hilagang silangan sa bilis na 17 kilometro bawat oras. At sa kanyang bilis, Mike, ay tuloy-tuloy na itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility at maaaring papunta na ito ng Japan. Pero bago pa man ito lumabas ng ating Area of Responsibility, Mike, merong isang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa at ito ay nasa layong 760 kilometro dito sa silangan ng Southern Mindanao. Malaki po ang pag-asa na ito ay maging isang ganap na bagyo sa susunod na 1 hanggang sa 2 araw. Samantala, narito naman ang magiging lagay ng panahon sa ibang panig ng bansa. Ang kanlurang bahagi ng Luzon, patuloy na magkakaroon ng pag-ulan, sanhi ng southwest monsoon, samantalang ang ibang bahagi ng Luzon, tuloy-tuloy po yung kalat-kalat na dagliang pag-ulan at pagkulog, pagkidlat. Diyan sa Southern Luzon, magkakaroon din ng mga pag-ulan sa ninang hanging habagat. Ang buong Kabisayaan naman, tuloy-tuloy din ang kalat-kalat na dagliang pag-ulan at pagkulog, pagkidlat. Ganon din dito sa Mindanao na mayroong kalat-kalat na dagliang pag-ulan at pagkulog, pagkidlat. Samantala, ano naman ang inaasahan nating 5-day weather outlook
para dito sa Metro Manila. Tuloy-tuloy po yung pagulan dito sa Metro Manila at bukas nga sa ikalawang araw ng pagpasok, Mike, inaasahan natin, hindi masyadong mainit. Tingnan natin itong ating temperatura, 30 degrees Celsius. Pero meron tayong init factor. Ito yung aktual na temperatura ang ating mararamdaman, sanhi ng relative humidity, kaya aabutin ito ng 37 degrees Celsius. Pero hindi masyadong mainit kasi nga po dahil sa pag-ulan at saka maulap na papawirin. Mas mababa ang posibilidad na umulan dito sa umaga pero pagdating ng hapon, 90% hanggang sa maging gabi. Kaya paalala natin doon sa ating mga estudyante papasok bukas, magdala po kayo ng notebook, magdala kayo ng notebook at libro, pero huwag niyong kalilimutan itong panangga sa ulan na payong, kapote at bota. Mike, merong partial lunar eclipse hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Pero posibleng hindi ito mamataan lalo na sa Metro Manila dahil nga sa makapal na ulap. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Marami pong salamat, Mang Tani, yung low pressure area. Kung sigurado na ba yan na malamang natatama sa kalupaan yan, lalo na pag bagyo na yan, Mang Tani? Mike, sa pangkaraniwang kasing bagyo, pagka ganitong buwan, ito ay dumadaan dito sa Kabisayaan hanggang sa Luzon. Kaya kapag itong bagyong tinitingnan natin na dito sa may silangang bahagi ng Southern Mindanao, kung ito ay magiging isang ganap na bagyo, mataas at malaki ang posibilidad na ito ay tumama sa kalupaan. Okay, Mang Tani, may nagtatanong dito, medyo personal to, pero tatanong ko na rin sa inyo. Bakit ba kayo nawala? Nagpunta raw kayo ng Australia? Ano bang ginawa nyo sa Australia, Mang Tani? Mike, nabigyan tayo ng pagkakataon na makapagtrabaho sa Bureau of Meteorology. Kaya yung ating kaalaman na natutunan natin dito sa Pilipinas ay mas nadagdagan dahil doon sa natutunan natin sa bansang Australia. Welcome home, welcome back, Mang Tani, Nathaniel. Balikan natin ang pagbubukas ng mga klase sa araw na ito. Kabi-kabilang reklamo naman ang natanggap ng DepEd Command Center. At kabilang dyan, ang mga hinaing tungkol sa bagong programa na kung tawagin po ay K-12. Live mula sa tanggapan ng DepEd sa Pasig, nakatutok si Marie Zumali. Marie? Mel, gaya ng mga pampublikong eskwelahan na nagbukas ng klase ngayong araw, naging abala rin ang Department of Education Oplan Balik Eskwela Command Center para sa pagtanggap ng mga hinaing, reklamo at mga problema ng mga estudyante at mga magulang ngayong unang araw ng pasukan. Alas 7 ng umaga nagbubukas ang command center pero mga alas 4 pa lang daw ng madaling araw, narito na ang ilang kawani ng DepEd. Sa bungad, nakalagay ang ilang assistance desk. May monitoring unit din na tumututok sa sitwasyon sa mga paaralan sa buong bansa, maging sa mga reklamong ipinapadala sa text at tawag sa hotline at dumarating via email. May K-12 desk din para sa mga problemang may kinalaman sa bagong ipinatupad na programa ng DepEd. Opening ng klase, siyempre, iniisip ng DepEd na baka maraming pupunta dito at magpapatulong pa. Pangunahing problema ang transferees mula sa pribadong eskwelahan. Karamihan, mga walang dokumento dahil di pa bayad sa dating eskwelahan. Yung civil liabilities ng magulang ay hindi hadlang doon sa karapatan ng bata para sa magandang edukasyon. Ibig sabihin nito, tatanggapin natin. Pero, yun nga, kailangan ng magulang gumawa ng promissory note naman doon sa private school na yun kung may pinagkakautangan sila. Isa rin sa mga reklamong natatanggap ay tungkol sa koleksyon ng mga bayarin. Giit ng DepEd, mahigpit nilang pinatutupad ang no collection policy mula kinder hanggang grade 4. Pinapayagan lang ang voluntary contributions tulad ng para sa Boy o Girl Scouts at iba pa na dapat daw gawin pagkatapos ng Hulyo. Isa rin sa concerns ang tungkol sa K-12 program. Ikinalilito raw kasi ito ng ilang estudyante at mga magulang. Habang tumatanggap ng mga reklamo sa K-12, nagpulong ang Alliance of Concerned Teachers o ACT at DepEd para pag-usapan ang problemang nakikita sa K-12 program. Hinaing ng ACT, hindi pa raw handa ang mga guro sa bagong curriculum. Hindi namin nakikita na yung ganitong ka-abrupt or ill-prepared na paghahanda ng DepEd ay magbubunga ito ng kalidad na edukasyon na minimiti ng lahat. Kaya gusto sana naming pansamantala, pag-aralan muna yung curriculum mula grade 1 hanggang grade 12. Hindi na natin pwedeng i-delay din kasi matagal nang nahuhuli yung ating basic education program. Dito nga sa ating
ating rehiyon sa ASEAN, tayo na yung pinakahuli yung yung curriculum. Yung pagkasabi naman nila na i-delay kasi may mga pangamba. But they fully realized na we need to effect itong mga basic reforms. Sumugod rin ng League of Filipino Students sa DepEd. Hiling nila ang mas mataas na budget para sa edukasyon. Mel, 75 empleyado ang tumatao dito sa Command Center para siguradong matutugunan ang mga reklamo ng lahat. Hanggang alas 6 lang ng gabi ang Command Center pero may mangilan-ngilan pa rin naiwan para tumanggap ng ilang mga problema gaya ng nakikita ninyo. Ang hotline para sa mga nais tumawag ay 636-1663 o 633-1943. Samantala, Mel, May 28 pa nagsimula at bukas naman hanggang June 8 ang DepEd Command Center. Mel? Pero Maris, paano nila sinusolusyonan o sinasagot ang sangkatutak na problema na ito, Maris? Mel, gaya nga ng sinabi natin, 95 silang mga tao rito at sa nakita naman natin sa buong maghapon kanina ay talagang napakarami lang na pumunta rito at mga natanggap silang mga problema nung umaga, nung talagang nagbukas yung mga first shift ng pasukan. Pero sa bandang hapon, medyo kaunti na lamang yung mga reklamo na kanilang natatanggap. Kaya naman lahat naman daw ito ay kanilang natutugunan, Mel. Talaga natutugunan yung kakulangan ng paaralan, kakulangan ng eskwela, ng upuan, kakulangan ng long-term. Yung ba natutugunan dyan? Maris? Oo, Mel, yung mga problemang ganyan, mga long-term naman daw yan na mga problema na sinusolusyonan na yan ng Department of Education. At kung tutuusin, Mel, hindi yan yung mga karaniwang problema na inilalapit dito sa Command Center, yung mga problema na nabanggit, gaya nga ng sinabi natin kanina, yung mga kalituhan nila sa K-12 program, yung mga transferees na hindi tinatanggap agad sa mga pampublikong paaralan, maging yung mga nabanggit sa ibang mga balita ng ibang mga reporters na yung sinasabing nililipat sila sa open high school at yung mga pangalan na hindi nila nakikita sa mga enrollment list, yun yung mga problema na kadalasan daw ay inilalapit nila rito at yun naman daw ang kanilang tinutugunan. Yung mga maliliit na problema lang. Maraming salamat sa iyo, Mari Zumali.